pag-usapan po natin ang isa sa mga dinadagsa ng mga pasahero, itong Batangas Port. Ha? Puntahan po natin dahil ngayong mga Semana Santa baka kayo papunta roon, malaman po ninyo ano na ang sitwasyon doon sa Batangas Port. Nasa linya po natin ngayon ng kanilang manager na si Miss Aurora Mendoza. Miss Aurora, magandang araw. Ay, magandang umaga po, Sir Dennis. Magandang umaga po sa lahat ng ating tagapakinig. Magandang araw po, Miss Aurora. Kukumustahin lang po namin. Kumusta na ho ang Batangas Port? Anong araw ho ang dumagsa yung mga pasahero? Nung Lunes pa po ba? O nabawasan? O mamayang hapon pa lang po ang expectation natin na dadami ang tao, Miss Aurora? Po. Nagsimula po yung ating offline na Semana Santa noong Sabado. Yun po yung pinakamalaking bilang na pumasok na mga pasahero dito sa pantalan ng Batangas. Opo. Nung Sunday po yun, 19,000 plus. Pero po, mas mababa compare nung isang taon. Ay, ganun? So, ngayon opo, mas mababa po. Ngayon po, inaasahan po nating dumagsa ngayong araw to kasi nagdeklara na po ng work from home ng kalahating araw ang gobyerno. Subalit, parang sa tingin ko po, as of ngayon po, nandito po ako sa loob ng pantalan, ay normal na weekend po sa mga ordinaryong araw. Pero ganun pa man, hindi po kami kumakampante kasi ang balita ho namin, maraming nakapila sa mga bus terminal na maaaring isa ang Batangas sa mga pupuntahan nila. So, ibig sabihin, Madam, last year, hindi ganito ang sitwasyon, mas marami? Mas marami po nung isang taong compare ngayon. Gaano ko kababa ang ibinaba? Last year po, mga 30% ang ibinaba. Kasi nung isang taon po, 29,000. Malaki din, Madam, ano? Hindi siya ganun karami. Opo, maluwag po ang ating terminal building, kaya pong i-accommodate ang mga darating pang mga pasahero. Sapagkat dire-diretso na po yung ating biyahe, pag po sila ay dumarating, papavalidate sila ng kanilang reservation, dire-diretso sila ng pagkuha ng vessel ticket, and ito naman po mga shipping lines natin ay oras-oras po ang pag-alis. Madam, maitanong ko lang, meron ho bang pagtaas ng presyo sa pamasahe? Kaya ganito ang epekto? Meron pong mga nagtaas ng pamasahe. Meron din po hindi gasino po wala din po ang pila ng mga private patrolling cargos. Kaya po maluwag-mulog po itong ating mga holding areas ng mga sasakyan. Ito ho ba yung 30% inaprobahan ng Maritime, Madam Aurora? Yun na po yun. Okay. So, kaka-approve ba pa lang ho nito? Kailan ho nagtaas ang pamasahe diyan, Madam? Nag-start po sila. Meron pong nag-start ng March 23. Okay. Hindi Teka muna, March 10. Hindi ho ba masyadong maaga yung pagtaas ng pamasahe nilang 'yon? Yun po kasi iba nakapagtaas na. Sabi nga po ni Marina dati, deregulated sila, maaari lang magtaas. Pero ang sabi lang po nila, yung mga unang pagtaas, di dapat lalagpas ng 20%. Okay. Sige. So, balikan ho natin yung mga pasahero, Madam. Ano ho yan? Mas marami ho yung nagpa-online reservation o walk-in? Meron po, parang naghahati po sila. May mga online reservation para pagdating dito, validation na lang, verification. Meron naman pong nandito na sila sa loob ng pantalan, sila po mismo nagre-register. Pag naman po yung mga senior natin, yung po wala talagang kakayahan mag-register, meron po tayong nakalatag dito na help desk para sila po ang encode ng passenger information. Iyon. Doon sa mga kababayan na papunta dyan sa Batangas Port ngayon, Madam, ano ho yung, para ma-remind lang po, ano ho yung mga bawal dalhin
sa biyahe? Marami po itong mga nakalista. Kasama na po dito yung mga, siyempre, mga deadly weapons, gun, pointed objects, ito pong mga gamit nating mga pintura, mga tinepo, mga varnish and other similar chemicals po. Siyempre yung mga explosive at saka po yung mga toxic, infectious substances. Kasama na din po diyan yung mga flammable at poisonous gases at flammable liquids. Kasi ito po ay separate vessel ang sinasakyan ng mga ganitong items. Yung mga pets, Madam Aurora, ito rin yung tanong ko yata sa inyo last year. Apo, pwede po itong dalahin. Meron lang po silang, magsisecure lang po sila ng mga clearance and certificate from Bureau of Animal Industry. Wala ho yung dagdag pasahe. Walang dagdag pasahe yung kasama nilang mga pets? Meron pong mga vessel kasi naka-cage po sila. Oo. Meron po silang ginagawang iba-ibang masahe. Ang iba naman po ay wala. Okay. Depende na lang po sa vessel na silang sasakyan. Yung po bang, sa inyo rin ho ba yung mga roro, Madam Aurora? Ako dito din po yan sa Batangas Port. Meron ho akong report na nabasa kaninang umaga na yung mga kababayan Apo. daw po natin na nagdadala ng sasakyan ay hindi na ganun karami. Totoo po yun, sir. Maluwag na maluwag po. Itong dati-dati po, yung mga gantong panahon na sobra po ang pila na ng sasakyan sa ating access road. Kasi hindi na kayang ma-accommodate sa loob ng marshalling area. Pero ngayon po, may dadating man po, ay kaya po silang i-accommodate na dito sa loob mismo ng ating marshalling area. So ibig sabihin maluwag-luwag ngayon, Madam? Maluwag na maluwag po. Ilang porsyento ang ibinaba? Siguro dahil na rin sa pagtaas ng presyo ng gasolina, crudo. Malaki po ang ibinaba ng mga rolling cargos at saka private car. Siguro po, kung tatansyahin natin, mga 50 to 60% po. Nako, ang laki. 50 to 60%. Opo. Yung simula po nung Saturday talaga pong konti po yung mga dumadating. Kahit po yung mga kasamahan natin sa media, nagtataka po sila na wala talagang nagiging pila. Meron man mong may unting pila, due for inspection lang po bago pumasok. Nako. Nag-decide na talaga yung mga kababayan natin na pagdating doon, mamamasahe na lang sila. Opo, kasi bukod po sa mahal na tumaas ang pamasahe, ito pong gagastusin nila sa pagbili ng pagkakarga sa kanilang mga sasakyan, talaga pong sobrang-sobra ang pagtaas, ang itinaas ng presyo. Ako. Sige po, Madam. Nasa inyo po ang pagkakataon para bigyan po ng reminder ang mga kababayan natin na siguro remind din natin na dapat maaga rin sila pagdating doon, pagdating dyan sa Batangas Port at para ma-confirm po yung mga tickets na hawak nila. Go ahead po, Madam. Doon sa kababayan nating hahabol sa biyahe, kung kayo po on the way pa lang, kayo na po ay mag-register, para makapag-reserve po sila ng vessel ticket para pagdating po dito sa loob ng pantalan, verification na lang po, mas madali po kaysa dito pa po sila magre-register. Iyon. At saka, yun nga, yung data na hindi ganun. Sige, go ahead po. Isa pa, Sir Dennis, pinapaalala lang po na ito pong registration ay libre po. Wala po itong bayad. Kung may mag-aalok man na magre-register at hihingi ng bayad, wag po nilang i-entertainin. Dito po sila mag-register sa loob ng terminal building. Yun. Okay. Marami. Teka muna, yung bang problema dun sa yung mga nagkakarga ng mga maleta ng mga kababayan natin? Nawala na ba yung problema na yun, Madam? I'm sorry, sir. Alin po yun? Yung mga nag-o-offer na kargahin yung kanilang mga kagamitan at naniningil. Yung mga porter ba kung tawagin yun, Madam? Paano? Ay, wala na po yun. Yung pong mga porter na sila po yung may mga legal
po talaga Yun. itong CATI na talaga pong sila po ay approved tariff na binabayad po. Pero yung mga biglang manghahanggi sa labas, nabawalan yung police bili po natin lagi pong nasa mga area. Yun. Okay. Madam Aurora Mendoza, maraming salamat po at mag-ingat po kayo dahil alam ko magiging busy kayo Maraming ngayon sa mga susunod na araw. Opo. Mr. Dennis, salamat po. Mabuhay po kayo. Manager po ng Batangas Port, si Madam Aurora Mendoza.